Nak, tama na siguro tong mga kalamansing nakuha natin. Sapat na tong 2 basket ngayong araw. Nay, ano kaya kung gawin natin tong kalamansi juice at ilagay natin sa bote? Mas marami po siguro tayong kikitain. Naisip ko nga rin yun, anak. Kaso nga lang wala pa tayong mga gamit. Kung mag-uumpisa ng ganyang negosyo, dapat may sapat na puhunan. Wala naman akong uutangan eh. Ang kailangan nating gawin sa ngayon ay ibenta ang mga bungang to. Pwede naman po nating gawing palamig, Nay. Doon tayo magtinda sa tapat ng paaralan. Kaso nga lang matumal lang nagtitinda ng yelo. Yung mga nakikita mong nagbebenta ng palamig, may mga refrigerator sila. Tayo wala. Huwag kang mag-alala, Nay. Paglaki ko, ibibili kita ng refrigerator. Tapos, magpapatayo ako ng tindahan. Para hindi na po tayo mahirapan sa pagtitinda ng kalamansi kung saan-saan. Pasensya ka na anak ha. Ito lang yung naisipan kong paraan upang kumita. Itong mga pananim na kalamansi ang naipamana sa akin ng lolo't lola mo eh. Kahit papano yung nakakabili tayo ng pangangailangan natin sa araw-araw. Ngunit hindi pa rin sapat ang kinikita ko. Di ba maglalaba rin tayo kina Aling Maria sa linggo? Sinabihan ko rin pong makakilala ko na kung sakaling magpapalaba po sila, tayo na lang po, Nay. Para naman makapag-ipon-ipon po tayo. Ikaw talagang bata ka. Mag-aral ka na lang ng mabuti anak. Ako na ang bahalang magtrabaho. Naku, Nay! Kailangan kitang tulungan. Ayoko kasing nakikita kang napapagod at nahihirapan eh. O sige na, dalhin mo yung isang basket para makapaglako na tayo. Ay, Nay! Dumaan po tayo mamaya sa bahay ni Mang Esteban. Bibili daw po siya ng 3 kilong kalamansi. Ginagawa niyang palamig. Sana makabili rin tayo ng refrigerator para mas malaki ang kitain natin kagaya nila. Business-minded ka na talagang bata ka. Kapag marami na tayong pera, bibili tayo niyan. Wala pa nga tayong kuryente eh. Ay, oo nga po pala. Buhat nang iwan si Shirley ng nobyo nito nang malaman na siya'y buntis. Sinikap niyang isilang ang anak at itagoy nitong mag-isa. Nagkakilala sila ni Miguel sa dati niyang pinagtatrabahuang panederya. Ngunit hindi pa handa sa responsibilidad ng lalaki. Kaya't lumayo ito kay Shirley. Masakit man ang ginawa ng lalaki sa kanya. Ngunit mas minabuti niyang magpakatatag para sa kanyang magiging anak. Nang isilang niya si Ella, ay muling nagkaroon ng saysay ang kanyang buhay. Sapagkat magkakaroon na siya muli ng mga kasama. Ulila na siyang lubos. At tanging ang maliit na bahay at mga pananim na kalamansi ang naiwan ng kanyang mga magulang. Nay, palagi po kong tinutukso ng mga kaklase ko. Sabi nila, alien daw ang tatay ko dahil hindi daw nila nakikita. Hayaan mo na ang mga batang yun. May anak ba ang alien na maganda? Sabi nila, kaya daw maputi ako kasi nagmana ako sa tatay ko. Kaya ka maputi dahil may dugong Amerikano ang tatay mo. Hindi ka anak ng alien. Ay naku, ang mga bata talaga kung ano-ano ang iniisip. Hala, Nay, tingnan mo. May bagong pinapatay yung tindahan. Ah, tindahan ng burger. Hindi pa nga lang natapos. Nay, bibili tayo niyan ha. Mukhang masarap po. Sa picture pa lang nakakatakam na. O bakit? Ilan ba ang kaya mong ubusin? Mga 3 po. Sa liit mong yan, 3? Oo naman, Nay. Masarap eh. Kinurot ni Shirley ang pisngi ng anak dahil sa kadaldala nito. 8 taong gulang pa lamang si Ella. Ngunit parang matanda na ito kung mag-isip. Lalo na pagdating sa mga bagay na maaaring pagkakitaan. Nakakasalubong nila ang mag-asawa sa daan patungo sa tindahan na pinapatayo. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Sir. Baka po gusto niyong pumili ng kalamansi. Sariwa po to at kakapitas lang namin ni Nanay. Good morning! Ay, ang gandang bata mo, Iha. Hindi kasi ako umiinom ng kalamansi. Acidic kasi ako. Pero dahil naaaliw ako sa'yo na tong tsokolate. Talaga po? Naku, salamat po.
Oh, sige. Mauna na kami ha. Pupuntahan pa kasi namin ng mga karpintero eh. Kayo po ang may-ari ng pinapagawang tindahan? Oo. Baka sa susunod na linggo magbubukas kami. Pumunta kayo ha. Sige ho. Nilingon ng mag-ina ang mag-asawa. May kaya ito sa buhay dahil sa kanilang postura at pananamit. Masayang binuksan ni Ella ang plastic na may candy at tsokolate. Agad niyang kinain yun na nakangiti. Dahan-dahan lang, nak. Mamaya mabilaukan ka. Nay, ang sarap nitong chocolate! Ngayon lang ako nakatikim nito. Siguro, mamahalin to, Nay, no? Kasi yung candy at chocolate na natikman ko, yung tagpipiso lang eh. Ibang-iba talaga ang lasa nito, Nay. O wag mong ubusin agad, magtira ka mamaya. Nang sa ganon ay may kakainin ka pa. Magsipilyo ka ng ngipin pagdating ng bahay, ha? Opo, Nanay. Dumaan sila sa bahay ni Mang Esteban upang ibigay ang mga kalamansi na binili nito. May negosyong kalamansi juice ang Ginoo na inilalagay sa plastic bottle at ibinebenta sa terminal ng bus. Naging patok yun sa mga pasahero. Dahilan na gusto rin ni Ella na magkaroon sila ng sariling negosyo ng kalamansi juice. Oh, ilang kilo ba bang natitirang kalamansi nyo dyan? Mga 5 kilo ho. 2 basket lang kasi ang napitas namin kanina eh. Kaya akin na yan. Nang sa gayon ay hindi na kayo mahirapan pang magbitbit niyan. Mang Steban, magkano po bang bili nyo sa refrigerator? Uy, bakit mo naman naitanong yan, Ella? Kasi po, bibili din po ko niyan kapag nakapag-ipon na ako. Para po gagawa din po ako ng sarili naming kalamansi juice at ibebenta sa mga pasahero. Abay, makikipagkumpetensya ka pa sa akin Hindi naman po. Kaya lang mas marami ang kikitain sa palamig na kalamansi juice eh. Pwede naman kayong kumuha sa akin ang ibebenta nyo eh. Isang bote ibibigay ko sa inyo ng 8 pesos. Tapos ibenta nyo ng 15 pesos. O di ba tutubo ka pa. Basta't huwag mong ipagsasabi sa iba ha. Dahil 10 piso ang bigay ko sa ibang tindera. Libre na po ba ang yelo, Mang Steban? Syempre hindi. Bibili ka sa akin. Oh, sige po. Bukas babasagin ko ang alkansya ko para may pambayad ako sa inyo. Daig mo pa ang nanay mo sa diskarte Ay naku, Mang Steban, sinabi mo pa. Dako, magiging mayaman ka balang araw, Ella. Sana nga po magdilang anghel ho kayo kung ano-ano na ang naiisip ng batang ito eh. Tama naman si Ella Inig malaki ang tubo kapag kalamansi juice ang ititinda nyo. Gasera nga lang ang gamit namin eh. Tsaka pahirapan pa ho kung saan bibili ng yelo sa lugar natin. Huwag kayong mag-alala, akong bahala. May bakante rin naman akong kahon na pagsisidlan nyo. Talaga ho? Naku, maraming salamat po. Malaking tulong po yun sa amin. Para hindi kayo mahirapan sa pagbubuhat, may maliit na kariton ako dyan. Gamitin nyo na lang din. Huwag nyo lang sasabihin sa ibang kumukuha sa akin ng libre ang yelo ha. Mami, humingi sa akin ng mga yon, malulugi na ako. Ay hindi po, Mang Steban. Makakaasa ho kayo. O di ba, Nay? Sabi ko na sa'yo nun na mabait yang si Mang Steban eh. Marami-rami naman po akong naipon. Mapupuno na nga po ang bote ng soft drinks ng mga barye. Itabi mo na lang yon, anak. May konting pera pa naman ako. Huwag mo nang alalahanin yan. Bibigyan ko na lang kayo bukas ang ititinda nyo at ibalik nyo na lang sa akin ang puhunan. Pwede ba yon? Naku, totoo po. Maraming salamat po talaga, Mang Steban. Bago ko nga pala makalimutan, itong bayad sa 8 kilong kalamansi Matagal nang nagtitinda ng kalamansi juice si Mang Esteban at sa kanya kumukuha ang mga tindera na inilalako sa mga terminala. Naawa siya sa mag-ina kaya't sa kanila na ito bumibili sa tuwing pagbebentahan siya ng mga ito. Kahit na may ibang suki siyang nagdi-deliver ng mga kalamansi. Gayunpaman, napalapit na siya sa mag-ina, lalo na sa batang si Ella. Nay, makakapagtinda na po tayo ng kalamansi juice. Tiyak na marami ang bibili sa atin. Ako po mismo ang mag-aalok sa mga pasahero. Kakantahan ko sila at sasayawan. Ikaw na bata ka? Kung ano-ano nang pinagagawa mo para lang kumita. Siyempre, Nanay, para makakain naman tayo ng masarap kung marami na tayong pera. Palagi na lang kasing tuyo o di kaya sardinas ang ulam natin eh.
Pakiramdam ko tuloy, tinutubuan na ako ng kaliskis. Parang libag naman yan eh. Kahit hirap man sa buhay, masaya pa rin silang mag-ina. Muli silang napadaan sa ginagawang tindahan at napahanga sila dahil matatapos na yun sa bilis na magtrabaho ng mga karpintero. Ang bilis magtrabaho ng mga karpintero ah. Oo nga po, nanay eh. May mga gamit na nga rin oh. Nasisiguro kong marami ang bibili ng burger dyan. Lalo na't daanan pa naman ng mga tao rito. Excited na po ako makakain ng burger. Pero nay, magkano po kaya yun? Depende sa sangkap na gagamitin nila. Napansin nilang abala na sa paghahanda ng mga gamit ang mag-asawang Nadia at Mela. Kinabukasan, maaga silang pumunta sa bahay ni Mang Esteban upang kumuha ng ititindang kalamansi juice. Kahit saan man sila magpunta, sumusunod ang alaga nilang asong si Brownie. Magpakapait ka, Brownie ha. Huwag mong awayin ang mga tao para makarami tayong mabentang kalamansi juice. Bakit kasi hindi mo nalang itali ang asong yan sa bahay? Mamaya matakot pang mga tao sa kanya. Nay, mabait naman tong si Brownie eh. Tingnan mo, tahimik lang siyang nakasunod sa atin. Isa pa, binabantayan niya tayo mula sa mga masasamang tao. Biglang tumahol ang aso na animoy galit na galit nang makita nito si Mela. Kaya't sinuway ito ni Ella. Dahilan na agad naman itong tumahimik. O kita mo na anak, nangaaway yang si Brownie, pauwiin mo na kasi. Naninibago lang siguro siya, Nay. Hindi naman siya dating ganito eh. Paano kung lahat ng nakikita niyang tao bago sa paningin niya'y tatahulan niya? E di wala tayong benta mamaya. Brownie, good boy. Huwag mong awayin ng mga tao. Diba ang sabi ko sa'yo, yung mga masasamang tao lang? Mabait sila. Binigyan nga ako ng asawa niya ng candy kahapon eh. Tila kapwa bata lamang na kinakausap ni Ella ang alaga niyang aso. Kumurap-kurap ang mga mata nito at yumuko na wari nakakaintindi sa sinabi niya. Maya-maya'y dumating na sila sa terminal ng jeep. Pumwesto sila malapit sa mga sasakyan at inalok ng kalamansi juice sa mga pasahero. Ganun na lamang ang tuwa ni Ella sa tuwing bumibili ang bawat tao na kanyang nakakasalubong. Nay, ang daming bumibili. Tamang-tama, mainit ang panahon. Mauubos po ang kalamansi juice hanggang hapon. Oo nga anak, bantayan mo muna ang paninda natin, bibili lang ako ng tinapay. Sige po, nanay. Alas 11 pa lamang ng umaga ay halos kalahati na ng kanilang paninda ang naubos. Marami-rami ang mga pasahero dahil undas. Tahimik ding nakaupo sa tabi ni Ella si Brownie na animoy nag-aabang sa mga taong bibili. Nang biglang hablutin ng batang lalaki ang pitaka ni Ella at itinakbo yun. Hoy! Magnanakaw! Magnanakaw! Ibalik mo ang pitaka ko! Brownie! Habulin natin siya! Kinuha niya ang pera natin! Mabilis na hinabol ng aso ang batang kumuha ng pitaka ni Ella. Hanggang sa maabutan ito ng aso at kinagat ang suot nitong damit. Ganun na lamang ang paghahampas ng bata kay Brownie gamit ang lumang tsinelas nito upang bitiwan siya ng aso. Ngunit naabutan siya ni Ella na nooy may hawak na patpat. Hoy, bata! Ibalik mo ang pitaka ko! Magnanakaw ka! Magtrabaho ka! Nang sa gayon, magkapera ka rin! Masama yung ginagawa mo! Sa takot na makagat ng aso ay ibinilik nito ang pitaka kay Ella at muling kumaripas ng takbo nang bitiwan siya ni Brownie. Ang galing mo talaga, Brownie! Dahil dyan, bibigyan kita mamaya ng tinapay. Halika na, bumalik na tayo sa pwesto natin. O anak, saan ka nagpunta? Di ba ang sabi ko, bantayan mo mga paninda natin? Eh yung bata kasi kinuha tong pera natin. Mabuti na lang talaga, Nay. Nandito si Brownie. Hindi ako nagkamali na isama natin siya. Daig pa niya ang pulis sa bilis kong tumakbo. Hindi na naabutan ni Shirley ang batang sinasabi ng anak dahil mabilis itong nagtago. O ito na ang tinapay, kumain ka na anak. Itong isa para kay Brownie. Salamat po, Nanay. Napakasalbahe ng batang yun.
hindi marunong magtrabaho para magkapera. Kaya sa susunod, mag-iingat ka anak. Alam mo naman na ang ibang tao ayaw magbanat ng buto. Gustong magkapera nang hindi naghihirap. Kaya pag nanakaw ang naiisipang paraan. Alas 4 pa lamang ng hapon ay ubus na ang paninda nilang kalamansi juice. Kaya't umuwi na sila tulak-tulak ang karitona. Sa tuwing napapadaan sila sa tindahan ni Nadia at Mela, ay hindi maiwasan na tumahol si Brownie. Kaya't sinasaway ito ni Shirley. Oh, kanina lang ang bait-bait mo. Bakit galit ka na naman, Brownie? Kaibigan sila, lalo na si Aling Nadia. Bilisan mo na ang paglalakad anak. Bukas hindi na natin isasama yung aso mo. Tignan mo, ayaw tumigil sa kakakahol. Mahirap nang makakagat pa yan. Mahal pa naman ang anti-rabies. Opo, nanay. Bahagyang nalungkot si Ella nang marinig ang sinabi ng ina. Paglampas nila sa mag-asawa, ay tumigil din sa pagtahol ang aso. Ayan, nanay. Mabait na ulit si Brownie. Siguro kaya siya nagkakaganyan dahil kumakain ng karne ng aso ang asawa ni Aling Nadia. Diba galit ang mga aso sa mga taong pumapatay ng kapwa nila? Kahit ano man ang dahilan ni Brownie, iiwan na natin siya sa bahay. Hindi pwedeng ganyan siya. Pagdating nila ng bahay, ay agad na tumungo ang aso sa malit na bahay nito na ginawa pa mismo ni Ella. Paano ba yan, Brownie? Ayaw ka nang isama ni nanay. Bakit ba kasi nagagalit ka kapag nakikita mo si Aling Nadia? O sige na, matulog ka na. Tutulungan ko pa si nanay sa pagluluto ng hapunan. Sa tulong ni Mang Esteban, ay nadadagdagan ang pinagkakakitaan na mag-ina. Bukod sa pagtitinda ng sariwang bunga ng kanilang pananim. Nakakaraos sila sa pang-araw-araw na pangangailangan at hindi na nahihirapan si Shirley kung saan kukunin ang mga gamit ng anak sa paaralan. Ay, salamat naman at nakapag-ipon na tayo sa pagtitinda ng kalamansi juice. Napakagaling talaga ng ideya mo anak. Nay, malungkot po si Brownie kanina nang sabihin mong hindi na siya makakasama sa atin bukas. Hindi na raw siya mag-iingay. Paano mo naman nasabi yan? Hindi nga humihinto sa kakakahol kanina kahit sinasaway mo na. Naramdaman ko po. May luha kasi ang mga mata niya nang kausapin ko siya. Umiiyak po siya, nanay. Basta, ayokong sumama siya bukas. Natahimik si Ella at hindi na muling nagsalita pa dahil mataas na ang tono ng boses ng ina. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at iniligpit ang mga gamit na nagkalat. Matapos na makapagluto ng pagkain, ay agad na silang naghapunan. Ngunit nanatiling tahimik ang madaldal na si Ella. Sumapit ang araw ng pagbubukas ng burger store ni Nadia at Mela. Maraming mamimili ang pumila dahil buy one take one ang burger. Nay, tignan niyo po. Ang daming bumibili ng burger. Halika, Nay. Pumila rin tayo. Sa susunod na araw na lang siguro anak. Baka tanghaliin tayo sa pagtitinda ng kalamansi juice. Sayang naman ang kikitain Sa haba ng pila, baka abutan pa tayo ng alas 12 niyan. Sige po. Susunod na araw na lang. Napalingon silang mag-ina nang marinig na tinatawag sila ni Nadia. May dala itong kahon at lumapit ito sa kanila. Mabuti at dumating kayo sa opening namin. Ang daming tao nga, oh. Aling Nadia, mukhang masarap pong tinitinda niyong burger. Nagustuhan po ng mga tao. Ay, oo. Hindi ko nga inaasahan na ganito kadami ang mga tao sa opening ng burger store. Itong burger sa inyo na. Naku po, salamat po. Aalis na nga po sana kami. Baka tanghaliin po kasi kami sa pagtitinda. Kaya naisipan namin na bukas na lang kami bibili. Para konti na lang ang tao. Ipinagtabi na kita. Alam kong dadaan kayo. Eto pong bayad ko sa burger. Libre na lang yan para sa inyo. Naku, baka wala pa ho kayong buena mano niyan. Sige na, tanggapin nyo na. Bawing-bawi na kami, oh. Ang daming mamimili. Oo nga ho Sige po, salamat sa libreng burger. Aalis na ho kami. Mag-iingat kayong dalawa. Thank you po sa burger.
Amoy palang masarap na. Kakagati na sana ni Ella ang burger nang biglang itinulak siya ni Brownie. Dahilan na mabitiwan niya ang pagkain. Tila ba'y galit na galit itong kumakahula at gustong sugurin si Nadia. Kaya't binato siya ni Shirley dahil ayaw magpaawat ng aso nila. Brownie, shoo! Ano bang ginagawa mo? Hala, uwi! Brownie naman, nadumihan tuloy ang burger. Hindi ko na makain. Pambira ka naman oh. Akala ko ba itinali mo yung aso mo, anak? Tignan mo, nakakapirwisyo na siya. Malaking problema pa natin kapag nakakagat yan. Patuloy na pinapagalitan ni Shirley ang kanilang aso sa pagkahul nito sa babae. Ngunit matalim na tingin ang iginawa ni Nadia sa aso at bumalik na lamang sa burger store nila. Ilang sandali tumahimik si Brownie at muling umamo na kiniskis ang katawan kay Ella. Hindi na tayo bati. Nahulog tuloy ang burger. Nakikita mo namang hindi kami makapila ni nanay, di ba? Bakit mo ko tinulak? Sumusobra ka na sa pagiging makulit at matigas ng ulo mo, Brownie. Nakasimangot na inirapan ni Ella ang aso at iniwan. Animoy nakakaintindi ito at lumakad pa uwi habang ang mag-inay patungo sa bahay ni Mang Esteban upang kumuha ng mga paninda. Naging patok sa mga tao ang burger na tinitinda na mag-asawa. Dinadayo rin ito ng mga mamimili dahil bukod sa buy one take one ay masarap at hindi tinipid sa sahog. Lalo na ang cheeseburger na siyang bestseller nila. Bagamat kasabay ng pagtangkilik sa produktong yun ay sa namang pagkawala ng mga bata sa mga baryo. O Ella, wag na wag kang lalayo ha. Alam mo bang usap-usapan ngayon ang pagkawala ng mga bata? Balita ko'y may nangingidnap. Opo, Nay. Diyan lang naman ako sa malapit eh. Nay, wala na po pala akong lapis. Bibili lang po ko sa tindahan. O sige, basta bumalik ka kaagad ha. Opo, Nay. Habang naglalakad patungo sa tindahan napansin ni Ella ang mga batang nagkakagulo dahil sa mga candy at tsokolating ipinamimigay ng lalaki. Uy, si Mang Melyon na. Naku, namimigay na naman siya ng imported na tsokolate. Hihingi rin ako sa kanya. Oh, Ella, bakit ngayon ka lang? Wala nang natira para sa'yo. Baka gusto mong sumama sa tindahan. Marami pa akong naibalot doon. Dumating na naman kasi ang package ng kapatid ko galing sa ibang bansa. Kaya naisipan kong ipamigay ang mga candy at tsokolate sa mga bata. Ay, sayang. Hindi ako nakaabot. Hoy, halika sa tindahan. Kukuha tayo ng para sa'yo. Baka kasi hanapin po ako ni nanay eh. Ang sabi niya, wag daw po akong lalayo. Huwag kang mag-alala. Ihahatid naman kita uli rito eh. At saka paparating na naman si Nadia. May binili lang siya sa Divisoria. Saan pala ang punta mo? Bibili po ako ng lapis. Maikli na po kasi yung akin eh. Naku, huwag ka nang bumili. May pinadalang school supply sa package ang kapatid ko. Itinabi ko yun at iniisip ko pa kung kanino ko ibibigay. Ay, tama-tama, kailangan mo pala. At saka may manika at laruan na kitchen set pa. Gusto mo ba yun? Ay, opo. Ibibigay niyo po ba talaga lahat sa akin yun? Ay, siyempre naman. Alam mo namang wala kaming anak ni Nadia eh. Para mapunan ng pangungulila ng asawa ko. May mga collection siyang laruan. Pero bibigyan kita dahil ang dami naman nun. Nandiyan na pala siya. O Ella, kumusta? Good afternoon po, Aling Nadia. Pasensya na po kayo sa inasal ni Brownie kanina. Pinagalitan ko na po siya. Nako, walang anuman yon. Nanibago lang ang alaga mong aso sa akin. Ay, siya nga pala, mahal. Sasama pala sa atin si Ella dahil ibibigay ko na lang sa kanya yung mga school supplies na tinabi ko. At saka naubusan siya ng tsokolate eh. Ganun ba? O siya, tara na. Dahil sa pananabik, hindi na naalala ng bata na muli magpaalam sa kanyang ina at agad na sumakay ng kotse na mag-asawa. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga laruan at mga candy na ibibigay sa kanya. Pumasok sila sa burger store.
Malaki-laki ang lugar na yon. Maaga po kayong nagsara? Ay oo, kinulang nga ang burger na luto namin eh. Kaya kailangan naming damihan ng karne. Mang Mel, bakit isinara niyo na ho ang pinto? Para walang makakita na marami kaming ibinigay sa'yo. Mamaya mainggit yung mga batang mapapadaan, di ba? Matalim ang tingin ng mag-asawa sa kanya. Nakaramdam na siya ng kaba, kaya tumayo siya mula sa pagkakaupo at tinungo ang pintuan palabas ng burger store. Babalik na lang po ko sa terminal. Baka hinahanap na po ko ni nanay eh. Bakit Ella? Ayaw mo ba ng laruan at candy? Eto lahat ng ito ay para sa'yo. Kunin mo na, Ella. Para sa'yo lahat ng yan. Napawi ang kabang nararamdaman niya nang makita ang isang karton ng laruan. May school supplies at mga candy sa loob noon. Ngunit nang damputin niya ang pencil case, ay napansin niyang natuyong dugo roon. May nabasa pa siyang pangalan na nakasulat. Yun ay ang pangalan ng batang narinig niya sa radyo na hinahanap ng mga magulang nito. Nadagdagan pa ang kabog ng dibdib ni Ella nang makita na may hawak na matatalas na patalim ang lalaki habang nakangiting nakatingin sa kanya. Kukunin ko na po to. Ihatid niyo na po ko kay nanay. Hindi ka na makakalabas pa Ella. Dito ka na habang buhay. Pero Aling Nadia, hahanapin po ko ni nanay. Sige na, buksan niyo na po ang pintuan. Dahil isa kang makulit na bata, hindi ka nahahanapin ng nanay mo. Mas gugustuhin pa niyang mawala ka nang sa ganon, wala na siyang sakit ng ulo. Hindi totoo yan. Mahal ako ni nanay. Kaya buksan niyo ang pinto pakiusap. Umiiyak na napasandal si Ella sa dingding. Sumigaw siya upang humingi ng tulong sapagkat kakaiba na ang tingin ng mag-asawa sa kanya. Ngunit kahit anong sigaw niya ay walang nakakarinig sa kanya dahil sinigurado ng mga ito na matibay at soundproof ang burger store. Tumakbo si Ella patungo sa isang pintuan at binuksan niya yon. Doon tumambad sa kanyang paningin ang mga gamit ng mga bata at bahagi ng katawan na tinadtada. Hindi. Mga kamay. Ulo ng tao. Pumapatay sila. Ella, huwag ka nang tumakbo pa dahil wala ka nang mapupuntahan pa. Salbahe ka! Hindi ka totoong mabait! Bakit may mga ulo at kamay sa mesa? Sila ang nagpasarap sa burger namin. Kaya huwag mo nang pagurin ang sarili mo sa kasisigaw dahil walang makakarinig sa'yo. Nanay! Brownie, tulong! Aray! Aray! Bitiwan niyo ako! Salbahe ka, Mang Mel! Akin ang puso mo. Alam mo bang yan ang pinaka-paborito ko? Nanay! Tulong! Hinambalos ng malaking kahoy ng lalaki ang ulo ni Ella dahilan na dumilim ang paningin ng bata at unti-unting nawala ng malay. Bago tuluyang nawala ng ulirat ang bata, ay narinig pa niya ang tawanan ng mag-asawa. Binuhat ng lalaki ang bata at inilapag sa mesa at sinimulan ng tadtarin ang katawan nito. Samantala, hinahanap ni Shirley ang anak dahil hindi pa rin bumabalik sa kanilang pwesto. Hindi naman kalayuan ang pagbibila ng school supplies kaya't nagtataka siya kung bakit wala pa si Ella. Saan na ba nagsusuot ang batang yun? Sinabihan ng wag lumayo eh. Oh, Shirley, bakit nag-iisa ka yata? Nasaan si Ella? Hinahanap ko nga po eh. Nagpaalam na bibili ng lapis pero hanggang ngayon eh hindi pa bumabalik. Kinakabahan na nga po ako. Baka naman naglalaro kasama yung mga bata. Halika, sasamahan kita at hanapin natin siya. Sumapit ang 6:00 ng gabi. Ngunit hindi pa rin nila natatagpuan si Ella. Ganun na lamang ang panginginig ng katawan ni Shirley dahil pakiramdam niya ay may nangyari ng masama sa kanyang anak. Mang Steban, mag-report na tayo sa pulis baka may kumuha kay Ella. Nagtanong-tanong na po ko sa mga bata
pero hindi raw nila kasama. Ay nako, saan na ba nagpunta yung batang yun? Hindi naman niya ugali na iwan ka. Kapag nagtitinda ng kalamansi juice, hindi naman ganon kalayong pinupuntahan niya. Dito lang naman sa mga jeep eh. Halika na Iha, sasamahan na kita sa estasyon ng pulis. Kinukutuban na kasi ako ng masama eh. Pagdating nila sa pulis ay umiyak nang isinalaysay ni Shirley na nawawala ang kanyang anak. Ngunit sinabi ng pulis na kumausap sa kanila na kailangang hintayin ng 24 oras bago mai-report na missing si Ella. Sir, hindi po ugali ng anak kong mawalay sa akin ng ganito katagal. Ramdam kong may nangyaring masama sa kanya. Pakiusap ho. Tulungan niyo ho ako mahanap siya. Hindi ko na mahihintay ang 24 oras para masabi kung may kumuha sa anak ko. Wala tayong magagawa, Ineng. Yan ang sinusunod nilang alituntunin. Tayo na lang munang maghanap ulit kay Ella. Bakit kasi kailangan pang hintayin ng isang araw habang tumatagal ay nanganganib ang buhay ng anak ko? Hindi ko makakayanan kung may nangyaring masama sa kanya. Kumalma ka, Ineng. Baka mapano ka pa niyan. Ang mabuti pa'y umuwi muna tayo. Baka nagkasalisan kayo. Sigurado si Shirley na wala sa bahay nila si Ella dahil hindi ugali noon na maunang umuwi. Habang tinatahak nila ang daan patungong bahay, ay bumibigat din ang pakiramdam ni Shirley. Dumaan siya sa burger store at napansin niyang abala sa pagluluto ng burger steak si Nadia. Oh, Shirley, anong nangyari sa'yo, ha? Aling Nadia, napansin niyo ho ba si Ella na napadaan dito? Kanina pa kasi namin siya hinahanap pero hindi ko pa rin ho siya nakikita. Ha? Naku, hindi ko napansin. Tsaka madalas naman kayong magkasama, hindi ba? Oo nga po, pero ngayon nawawala po siya. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin. Sumasakit na nga ang ulo ko sa kakaisip kung saan siya nagpunte. Pinuntahan ko na ang tindahan kung saan siya bibili ng lapis, pero wala naman silang alam. Baka sumama sa mga kaibigan niya. Kung mapapadaan siya at makikita namin sasabihan ko siya na hinahanap mo siya. Sige ho, salamat po. Lahat ng bahay na kanilang madaanan ay napagtanungan na nila. Ngunit wala ring alam ang mga tao kung nasaan si Ella. Pagdating nila ng bahay, halos humagulgol si Shirley sa kaiiyak dahil wala roon ang anak. Ella, nasan ka na anak? Pakiusap, umuwi ka na. Kasalanan ko to. Hindi kita nabandayan ng maigi. Anak, umuwi ka na. Hindi galit si nanay sa'yo. Iha, huwag ka masyadong panghinaan ng loob. Mamaya mapano ka pa? Tutulungan ka namin mahanap si Ella. Tinawag ni Mang Esteban ang kanyang mga kakilala upang hanapin si Ella. Muling bumalik si Shirley sa terminal. Wala nang mga sasakyan at iilan na lamang ang napapadaang tao. Subalit hindi pa rin ito natagpuan ang anak. Ilang beses na silang pabalik-balik sa terminal at sa kanilang bahay. Ngunit wala pa ring balita tungkol sa bata. Mang Esteban, paano kung isa si Ella sa biktima ng mga kumukuha ng bata? Hindi ko po talaga mapapatawad ang aking sarili. Dahil sa kapabayaan ko'y nawala ang aking anak. Iha, wala kang kasalanan. Alam ko kung gaano mo kamahal ang batang yun. Basta huwag tayong mawalan ng pag-asa. Matatagpuan natin siya. Baka sumama lang sa mga kaibigan niya at naligaw. Hindi ko alam kung nakakain na ba siya o baka hinahanap na niya ako. Hindi pa naman yun nakakatulog kung hindi nakakumot ang kanyang likod. Diyos ko, nasaan ang anak ko? Hindi kami titigil sa paghahanap sa kanya. Sinabihan ko na rin ang mga kakilala ko sa terminal na ipagbigay alam nila sa atin kapag may balita na kay Ella. Maraming kopya ng larawan ni Ella si Shirley at pinaskil niya yun sa bawat poste at pader na kanilang nadadaanan. Lumipas ang 2 araw, ngunit hindi pa rin nila natatagpuan ang bata. Kaya't lumalabo na rin ang tsansa na naligaw lamang ito kasama ng mga kaibigan. Gabi-gabing tumatahol at umaalulong si Brownie. Sa pagpupumiglas nito ay nakawala na naman ito mula sa pagkakatali at gumala na naman. Dahil sa labis na kakaiyak at pagod sa paghahanap kay Ella, nakatulog si Shirley habang yakap ang bag ng anak. Nanay,
Tulungan niyo po ako. Ayoko po dito. Madilim. Mainit. Hindi po ako makahinga, Nay. Tulong! Anak, nasan ka? Sabihan mo kay nanay at pupuntahan kita. Nanay, mag-iingat po kayo. Ayoko pong matulad kayo sa akin. Mahal na mahal kita. Nak, nasan ka? Naririnig mo ba ako? Ella! Pawisang napabalikwas ng bangon si Shirley mula sa pagkakatulog. Muli siyang napahagulgol ng mapanaginipan si Ella na humihingi ng tulong mula sa di kalayuan. May bahid ng dugo ang mukha at sa likuran nito ay ang ibang mga kabataan na umiiyak. Anak, hindi ako naniniwalang patay ka na. Masamang panaginip lang ito. Pakiusap, umuwi ka na. Ikaw ang buhay ko. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Pinahid ni Shirley ang mga luha ng may marinig na mga taong paparating. Sumilip siya sa bintana at nakita niya ang grupo ni Mang Esteban na nakasunod sa asong si Brownie na may hila-hilang sako. Lumabas siya ng bahay at kinausap ang mga ito. Mang Esteban, may balita na po ba? Hay nako, itong aso para may gustong sabihin eh. Kanina pa tahol ng tahol sa amin habang nagro-ronda kami sa baryo. Kaya sinundan namin siya hanggang sa dito niya kami dinala. May dala po siya. Baka may kinalaman yun sa anak ko. Mga kasama, buksan niyo nga ang sakong dala ng aso. Binitiwan ni Brownie ang sako ng binuksan yun ng lalaki. Nandilat ang mga mata ni Shirley nang makita ang dugo ang damit ng anak. Hindi siya nagkakamali na yun ang bestida na suot ni Ella nang mawala ito. Mang Esteban, sigurado akong damit to ni Ella. Anong ginawa nila sa anak ko? Mga hayop sila! Papatayin ko sila! Oo nga, demonyo may gawa nito sa kanya. Kailangan nating hanapin ang salarin dahil nandito lang yun sa baryong ito. Sundan natin ang aso upang malaman natin kung saan niya kinuha ang sakong ito. Brownie, saan mo to nakuha? Sabihin mo sa akin nang sa gayon ay malaman ko kung nasan si Ella. Halos gumuho ang mundo ni Shirley nang makita ang dugo ang damit ng anak. Ngunit wala roon ang katawan nito. Kinagat ni Brownie ang laylayan ng damit ni Shirley at dinala kung saan ito natagpuan ng dugo ang sako. Sa kalsada sila dinala ni Brownie kung saan walang pamamahay. Siguro dinala rin niya ng ibang mga aso. Pero kailangan nating i-report sa kapulisan ang natagpuan ni Brownie. Baka tutulong ito sa kaso ni Ella. Kung hindi kikilos sa mga kapulisan, ako mismo maghahanap sa demonyong nanakit sa anak ko. Hindi ko siya mapapatawad. Napadaan ang kotse na mag-asawa kaya napahinto ito sa tapat ni Mang Esteban. Nakibalita ang mga ito at mababanag ang pag-alala sa kanilang mukha. Oh, ano ba ang pinagkakaguluhan niyo rito? Nakita lang dugo ang damit ni Ella. Siguradong nasa paligid lamang ang salarin. Naku, sino naman ang walang pusong yun? Si Ella, nasaan? Bakit damit lamang niya natagpuan niyo? Nakasilid sa sako, pero wala nang katawan ng bata. Pinagbigay alam niyo na ba yan sa mga kapulisan? Tinawagan ko na. Huwag na kayo mag-alala pa. Siya, mukhang ginagabi na kayo. Baka naabala na namin kayo. Ikinalulungkot namin na nangyaring pagkawala ni Ella. Maging kami napalapit na sa batang yun. Hindi mawari ni Shirley kung bakit galit na galit si Brownie sa tuwing nakikita ang mag-asawa. Sa pagkakataong yun ay hinabol pa nito ang kotse. Palingon-lingon pa ito kina Shirley na gustong sundan siya. Hindi kaya alam ni Brownie kung sinong dumukot sa anak ko? Kinukutuban ako na malakas ang pakiramdam ni Brownie na may kinalaman ng mag-asawang yun sa pagkawala ng anak ko. Saglit na napahinto ang aso sa pagtakbo nang may inihagi si Mel sa lupa. Ngunit paikot-ikot sa kinatatayuan nito si Brownie at doon na lamang tumatahol. Anong pinagsasabi nilang natagpuan nilang damit ni Ella? Akala ko ba'y tinapon mo na yon? Oo nga, kaso nang pumasok ako saglit sa loob ng shop, paglabas ko biglang nawala eh. Siguro kinuha ng mga asong gala. Sinabi ko na sa'yo na mag-iingat ka eh. Mamaya mabisto pa tayo ng mga yon. O paano, sige nga, wala silang makikita sa burger store. Malinis na kaya.
Yun lang ang nakuha ng mga aso at wala nang iba. Hindi na mauulit pa yun. Kahit halugugin nila, wala na silang makukuhang ebidensya sa tindahan natin. Siguraduhin mo lang na hindi nila malalaman ang sekreto natin dahil malilintikan ka sa akin. Kalma, akong bahala. Dumating ang mga kapulisan kung saan naroon sina Shirley at Mang Esteban. Maliban sa damit ni Ella, ay may iba pang mga gamit din sa loob ng sako. Ngunit hindi pa rin nila matuntun kung saan yun nanggaling. Wari nila'y pinagpasapasahan na yun ng mga aso. Bagamat naniniwala si Shirley na malaki ang may tutulong ni Brownie sa kanya upang matuntun kung nasaan ang kanyang anak. Ilang beses nang nag-ikot-ikot ang mga kapulisan, pero wala man lang silang nakitang bakas maliban sa sakong ito. Hindi ako papayag na hindi managot ang gumawa nito sa anak ko, Mang Esteban. Saan kaya nakuha ng mga asong sakong yun? Walang ibang nakita ang mga kapulisan bukod doon. Umuwi na muna tayo, Iha. 3:00 na ng madaling araw. Magpahinga ka na rin. Ilang araw ka nang hindi nakakapagpahinga ng maayos. Hindi ako mapalagay hanggat hindi ko alam kung nasaan ang anak ko. Ilang gabi ko na siyang napapaginipan na humihingi ng tulong, pero wala akong magawa. Umiiyak siya, duguan at binabalaan niya ako. Alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, Shirley. Nandito lamang kami mga kaibigan mo na handang tumulong sa iyo. Hinatid din ng Mang Esteban si Shirley sa bahay nito. Mugtong-mugto na ang mga mata dahil sa kaiiyak at walang sapat na pahinga. Sumusunod sa kanila si Brownie na inaamoy ang kanilang dinadaanan. Nang mapadaan sila sa burger store, umalulong ito ng ubod lakas at patuloy na tumahol. Dispatchahin mo ang asong yan, Mel. Nabubwisit ako sa tuwing napapadaan yan dito. Siya pa magpapahamak sa atin eh. Bukas na. Pagod ako ngayon. At saka nakikita mo namang kasama niya yung mga tao. Hindi ko naman sinabi na ngayon. Paminsan-minsan mahina talaga yung utak mo. Oo na, ikaw na ang magaling. Pero duwag ka namang humarap sa kapulisan kanina. Hay nako, makatulog na nga. Kung hindi sa kapabayaan mo, di sana wala silang malalaman kung anong nangyari sa bata. Nagka-ideya tuloy ang mga yon dahil sa iniwan mo pa ang sakong may gamit nila. Kaya naghihinala silang nandito lang sa baryo ang pumapatay. Problema ba yun? Di umalis na ulit tayo. Simpleng bagay, pinoproblema mo na agad. Matulog ka na nga. Pagod lang yan. Walang nakitang kakaiba mga kapulisan ang pumasok sa tindahan ng mag-asawa, sapagkat nakapaglinis na si Mela at inilibing na sa liblib na lugar ang mga kalansay ng kanilang biktima na ginagawang burger steak na tinitinda nila. Ngunit bago pa man naipasok sa sasakyan nito ang sako, ay nakuha na ito ng asong gala, dahilan na matagpuan yun ni Brownie. Kinaumagahan, nagising si Shirley nang dilaan ng alaga nitong aso ang kanyang pisngi. O Brownie, bakit? Napako ang paningin niya sa tsinelas na kagat ni Brownie. Alam niyang pagmamay-ari yun ni Ella na suot ng anak bago ito nawala. Saan mo to kinuha? Samahan mo ko. Ituro mo sa akin kung saan mo natagpuan ang gamit ni Ella. Hindi talaga siya huminto sa paghahanap kung nasaan ang anak ko. Ngayop man siya kung ituring. Ngunit labis niyang minahal si Ella. Tumakbo ito patungo sa talahibana at tila itinuturo ang burger store na may ibig sabihin. Brownie, alam kong pinaghihinalaan mo na silang kumuha kay Ella. Wala man tayong sapat na ebidensya, pero mamanmanan natin sila. Tulungan mo akong malaman ang katotohanan. Tumigil man ang mga kapulisan sa paghahanap sa anak ko, ngunit magpapatuloy tayo. Muling dinilaan ni Brownie ang binti ni Shirley bilang tugon sa sinabi niya. Ilang sandali pa'y napansin niyang may kinuhang sako si Mel sa sasakyan nito. Katulad ng sako na kanilang natagpuan na pinagsidlan ng mga dugo ang gamit. Nanginginig ang buo niyang katawan ngunit hindi siya maaaring gumawa ng hakbang ng padalos-dalos. Umuwi na tayo, Brownie. Mamaya matunugan pa nila na pinagdududahan natin sila. Oh, Mel, napansin ko si Shirley kanina. Ano ba ang ginagawa niya sa talahiban? Abay, ewan ko.
Kasama niya yung buwisit na aso niya eh. Siguro naghahanap na naman sa anak niya. Wala ka na bang naiwan ng mga gamit ng mga bata? Mamaya, may natagpuan na naman sila. Minsan tatanga-tanga ka pa naman. Wala na nga. Ingay-ingay mo. Hindi ko tuloy matimpla na maayos yung karne. Ang aga-aga, naninermong ka na naman. Naninigurado lang. Tumahimik ka na nga. May mga bibili na oh. Asikasuhin mo na lamang sila. Habang lumilipas sa mga araw, nawawala na ng pag-asa si Shirley na makasamang muli ang anak. Madalas siyang tuliro na nagtitinda ng kalamansi juice sa terminal, kasama ang alagang aso ni Ella. Hindi ko na alam kung saan ko pa hahanapin si Ella Brownie. Maging si Namang Esteban ay wala pa ring balita sa kanya. Parami na rin ang napapabalitang batang nawawala at nadadagdagan lang. Ngunit wala pang nahuhuling kriminal ang kapulisan. Shirley, may dala pala akong yelo rito. Dagdagan mo yung icebox. Naghatid din kasi ako ng yelo kay Melinda. Mang Esteban, dumaan ako kanina sa istasyon ng pulis. Ngunit wala pa rin silang balita kung sinong kumukuha ng mga bata. Sadyang magaling kong kumilos sa mga salarin. Walang nakakakita sa kanila. Hanggang ngayon di pa rin ako tumitigil na magtanong sa mga kakilala ko rito sa terminal. Baka may nakapansin sa mga taong sinamahan ni Ella bago ito nawala. Ayaw ko man po sanang mamintang. Ngunit malakas po ang kutob ko sa asawa ni Aling Nadja. Kakaiba kasi ang kinikilos niya. Minsan ang bait niyang kausap. Minsan naman nakakatakot kung makatitig. At bigla na lang tatawa. Simula kasi nang tumuntong sila sa baryong to, sunod-sunod na ang pagkawala ng mga bata eh. Kung yan ang pakiramdam mo, hindi naman kita masisisi. Ngunit kailangan natin ng ebidensya upang patunayan ang hinala mo. Maaari din tayong makasuhan kung sakaling mali ang akusasyon natin sa tao. Alam ko po yun, Mang Esteban. Pero iba na kasi ang pakiramdam ko sa kanya eh. Tsaka baka nararamdaman din ng aso na may ginagawa tong hindi ka nais-nais kaya galit to sa kanya. Napapailing na lamang si Mang Esteban at hindi na muling nagsalita pa. Alam nitong nagiging desperada na si Shirley upang may maituro na sa larena at kung ano-ano na rin ang naiisip. Ilang sandali pa'y natuon ang pansin ni Shirley sa lalaking pinagkakaguluhan ng mga bata. Agad siyang tumayo at nilapitan ito. Sumunod ang alaga niyang aso at tila taong nakikiramdam sa paligid. Oh, eto pang candy. Pumila lang kayo ha, huwag kayong magagawan. Marami pa akong dala para sa inyo mga bata. Hindi kaya pinapain niyang mga candy at tsokolate para kunin ang loob ng mga bata? Kailangan ko siyang sundan kahit saan man siya magpunta. Malakas ang kutob ko na may kinalaman siya sa pagkawala ng anak ko. Sa oras na yun ay tahimik ang aso, ngunit matalim itong nakatingin kay Mel. Nagkubli sila sa poste habang tinatanaw ang lalaking nakikipag-usap sa mga bata. Ilang sandali na palingon ito sa kinaroroonan ni Shirley nang maramdaman itong may mga matang nakamasid sa kanya. Halika na Brownie, bumalik na tayo sa ating pwesto. Mamaya makita pa tayo ng lalaking yan. Tila batang sumunod si Brownie kay Shirley nang walang imik. Ngunit patuloy niyang iniisip na maaaring may kinalaman si Mel sa pagkawala ng kanyang anak. Ayon na rin sa pakikitungo nito sa mga bata. Alas 7 na ng gabi, ngunit naroon pa rin sa terminal si Shirley. Simula nang mawala si Ella ay madalas na siyang may kutsilyo sa kanyang baga upang gawing sandata kung sakaling makaharap niya ang dumukot sa kanyang anak. Maya-maya'y umuwi siya kasama ang alagang aso. Napahinto siya sa pagtutulak ng karitona nang mapansin na paparating ang sasakyan ng mag-asawa. Kaya't nagtago sila ni Brownie sa talahibana at nakiramdam sa paligid. Huwag kang maingay Brownie ha, kailangan nating manmanan sila. Maaga silang nagsasara ng burger store. Saan naman kaya sila pumunta? May sako na namang dalang lalaking yon. Ang dami naman para sa karne ng burger nila. Mel, bilisan mo na riyan. Ipasok mo na yan dito. Mamaya may makakita pa sa'yo eh. Kalma lang, palagi ka na lang high blood. Kanina pa ako gutom. Itabi mo ang puso para sa akin ha. Noong isang araw inubusan mo ko. Ang takaw mo talaga. Ay, pasensya na. Ngayon, sayong-sayo na ang 2 puso. Magpaparaya ako para sa'yo. Kinakain nila ang puso? Hindi kaya mga aswang sila? Kinuha ni Shirley ang kutsilyo sa kanyang baga at hiniwa ang kalamansi.
Sa pamamagitan ng katas noon ay matagal maghilom ang sugat ng aswang. Biglang tumakbo si Brownie patungo sa sako at hinila ang tali. Nantilat ang mga mata ni Shirley nang makita na ulo yun ng bata. Duguan at nakalabas pa ang kamay. Hindi. Bata ang laman ng sako. Sila nga ang pumapatay ng mga bata. Maging si Ella ay biktima nila. Buisit kang aso ka! Nandito ka na naman! Gusto mo sigurong pati ikaw gilingin ko, no? Oh, pumasok ka na kasi. Nakita ka na naman ng asong yan. Malangya kang aso ka! Bumalik ka rito! Pahama ka talaga! Kumahol-kahol si Brownie. Sabay na napapalulong na animoy tumatawag ng kapwa niya, aso. Tumakbo ito sa nungat sa kinaroroonan ni Shirley upang hindi matunto ng amo. Hinabol siya ni Mel sapagkat batid itong hihingi na naman ito ng tulong sa mga tao. Buwisit talagang lalaking yun. Mas inuna pang habulin ng aso kaysa ipasok tong sako. Gusto mo bang tulungan na kita? Shirley, ikaw pala. Wag na. Kaya ko naman to. Bakit parang ayaw mong ipakita sa akin ang laman ng sakong yan? May itinatago ka ba? Sabihin mo sa akin, Aling Nadja. Anong klaseng tao kayo? Tao nga ba? O mga demonyo? Hoy! Anong pinagsasabi mo? Dahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Magmamaang-maangan ka pa talaga? Kitang-kita ko na hindi karne ng hayop ang laman ng sakong yan, kundi bata. Sabihin mo sa akin, kayo ba ang kumuha sa anak ko? Kaya hanggang ngayon ay hindi pa umuuwi dahil pinatay niyo siya? Ang sakong yan ay katulad sa sako na natagpuan namin kung saan nakasilid ang damit niya. Kaya huwag ka nang magkaila pa. Umalis ka na rito, Shirley! Nasisiraan ka na ng bait dahil sa pagkawala ng anak mo. Kaya kung ano-ano na lang ang iniisip mo at binibintang sa amin. Dahil sa kapabayaan mo'y nawala ang anak mo, bakit isisisi mo sa amin ang kasalanan mo? Umalis ka riyan para mapatunayan kong hinalat nakita ko. Hindi kayo normal na tao, Aling Nadja. Mga aswang kayo. Ginagamit niyo pang kahinaan ng mga bata upang mahulog sa patibong ninyo. Itinulak ni Shirley ang babae. Gamit ang kutsilo'y pinunit niya ang sako. Do'y tumambad sa kanyang paningin ang batang duguan at wala ng buhay. Ngayon mo sabihin na nagsisinungaling ako. Ang karni ba nila ang inilalagay niya sa burger? Magsalita kang hayop ka! Oh, bakit? Anong gagawin mo kung sila nga? Maging ikaw ay magiging sangkap sa paninda ko. Katulad sa ginawa namin sa iyong anak. Maging ikaw ay walang kawala, Shirley. Walang yaha kayo! Pinatay niyo ang anak ko! Hindi ko kayo mapapatawad! Mga demonyo kayo! Susugurin na sana ni Shirley ang babae gamit ang kutsilyo nang bigla itong nagbago ang mukha. Kumulubot ang balat nito at tinubuan ng matatalim ng ngipin. Ang lakas ng loob mong sugurin kami, ha? Ano bang pinagmamalaki mo? Bukas, pipilahan ng mga tao ang karne mo. Mga mapanlin lang, nagbabait-baitan ngunit ang sasama ng mga budhi nyo. Malalaman din ng mga tao ang sikreto ninyo. Magbabayad kayo sa pagpatay nyo sa anak ko! Yun ay kung kaya mo ko. Sinugod ng babaeng aswang si Shirley. Mabuti na lamang nakailag siya sa matatalim na kuko ng aswang. Napasandal siya sa dingding at dumampot ng bato sa lupa at inihagis yun sa papalapit na aswang. Ngunit nakailag rin ito habang tumatawa. Sugod ka ng sugod, ngunit wala ka rin namang laban. Hindi ako mapapatay ng kutsilyong yan. Bilib ka talaga sa sarili mong hayop ka? Sige, magmayabang ka lang dahil ikaw ang tatagtarin ko! Huwag mong ubusin ang pasensya ko dahil masama akong magalit. Alam kong wala kayong awa, kaya nga pinatay ninyo ang anak ko. Sinakal ng aswang si Shirley dahilan na mamilipit siya sa sakit. Ngunit buong lakas niyang sinaksak sa mata ang aswang dahilan na mabitiwan siya nito. Aray! Walang hiya kang babae ka! Ang mata ko! Ang sakit! Akala mo siguro hindi kita lalabanan, ha? Pinapahirapan niyo mga bata. Pwes doble ang ipaparamdam ko sa inyong mga animal kayo! Kailangan kong maghanap ng sandatang magagamit sa kanya. Malakas siya at hindi kakayanin ng kutsilyong ito. Tama, sa kusina nila. Pumasok ng burger store si Shirley at tinungo ang kusina.
Dooy tumambad sa kanyang paningin ang tinadtad na bahagi ng katawan ng mga bata. May mga giniling na naroon sa palanggana. Halos hinalukay ang kanyang sikmura. Kinuha niyang patalim na ginagamit sa pagtadtad ng karne at muling lumabas ng burger store. Ikaw na mismong naghahanap ng paraan ng ikasasawi mo. Akala mo ba'y makakalabas ka pa rito, ha? Hindi ka talaga nag-iisip. Sa bagay, mangmang ka at uto-uto kagaya ng anak mo. May hangganan din ang kasamaan ninyo. Dito pa kayo naghasik ng lagim sa baryo namin, ha? Bakit hindi na lang kayo nakontento sa laman ng hayop? Bakit kailangan nyo pang pumatay? Idadamay nyo pa sa kahangalan nyo ang mga tao at ipapakain nyo pa sa kanila ang laman ng mga biktima ninyo! Wala ka nang pakialam doon. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Dahil bukas na bukas, ang karne mo naman ang malalasahan nila. Isa-isang inihagis ni Shirley patalim sa aswang, ngunit nakakailag ito. Sinipa nito ang mesa dahilan na maipit si Shirley, ngunit pilit niya itong itinulak upang makawala. Muli niyang ibinato sa aswang ang kawali dahilan na matamaan ito sa mukha. Kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na makawala sa pagkakaipit ng mesa. Lahat ng patalim na kanyang mahawakan ay pinapatakan niya ng katas ng kalamansi upang makaramdam ng sakit ang aswang at matagal maghilom ang sugat. Hinataw niya ng patalim ang binti ng aswang dahilan para pumalahaw ito. Aray! Tigilan mo yan! Akala mo siguro, basta-basta mo na lang akong mapapatay. Sisiguraduhin ko muna na maghihirap ka, kagaya ng ginawa mo sa anak ko. Kasabay ng pagsaksak sa aswang ay paulit-ulit rin niya itong pinalo ng kawali. Ilang sandali inilagay niya ang kamay ng aswang sa makina ng gilingan at pinaandar yun. Ganun na lamang ang malakas na palahaw ng aswang dahil sa nadudurog ang mga buto nito sa kamay. Tigilan mo yung babae! Ihinto mong pagpapaandar ng makina! Hindi! Kulang pa yan bilang kabayaran sa pasakit ng mga batang pinatay ninyo. Pinatay niyo ang anak kong punong-puno ng pangarap sa kabila ng kahirapan. Kahit patayin ko man kayo, hindi pa rin maibabalik ang buhay niya. Pero matitigil lang kahibangan ninyong mag-asawa. Walang hiya kang babae ka! Napatigil sa pagpapaandar ng makina si Shirley nang marinig niya ang boses ng mga taong papasok sa burger store. Dahil sa ingay, nakiusyoso ang mga ito, kaya't sumambulat sa kanilang paningin ang naghihingalong aswang at ang galit na si Shirley. Shirley, sino ang taong yan? Saka may mga bangkay ng bata sa labas ng tindahan. Mang Esteban, kailangan nating patayin ang aswang na to. Silang mag-asawang pumapatay sa mga bata. Maging sa anak ko. Mga aswang sina Nadja at Mel. Hindi totoo yan! Baliw na ang babaeng yan at sa amin isinisisi ang pagkamatay ng kanyang anak! Hulihin niyo siya dahil sa ginawa niya ito sa akin! Tumahimik ka! Ikaw ang dapat nahulihin dahil sa kademonyohan yung mag-asawa. Ngayong nalaman na namin ang sekreto ninyo, hindi na kayo makakatakas pa! Mga kasama, tulungan natin si Shirley. Tama ang hinala niya noon pa man. Kahit nasasaktan, may inilabas ng babaeng aswang ang mahaba nitong dila upang ipulupot kay Shirley. Ngunit maagap na binato ni Mang Esteban ang patalim sa bunganga nito dahilan na lumusot yun sa kanyang lalamunan. Mga walang kiya! Kayo! Nakatakas ka man sa kapulisan, ngunit sa akin hindi. Bibigyan ko ng hustisyang pagkamatay ng anak ko. Muling nilapitan ni Shirley ang babaeng aswang at inundayan ito ng saksak sa dibdib upang siguraduhin na patay na ito. Umaagos ang kanyang mga luha habang ibinabaw niya ang patalim sa katawan ng aswang. Pinatay niyo ang anak ko! Siya lang ang meron ako. Ngunit pinagkait niyo pang makasama ko siya ng matagal. Mga demonyo kayo! Tama na, Shirley. Patay na siya. Halika na. Umalis na tayo rito. Pinatay nila ang anak ko, Mang Esteban. Hindi ko na maibabalik ang buhay ni Ella.
Alam kong masakit ang mawala ng anak. Ngunit huwag mo namang pahirapan ang sarili mo dahil sa paghihinagpis. Ayaw rin ni Ella na makita kang malungkot. Si Brownie, hinabol siya ni Mel. Sigurado kung papatayin niya ang aso dahil kay Brownie. Nalaman kong aswang sila Mang Esteban. Hanapin natin siya. Oh, tara na. Kasama ko ngayon ang mga anak kong sina Edwin at Trey. Iniwan nilang nakabulagta sa sahig ang katawan ng aswang na si Nadia. Naririnig nila ang mga nakakilabot na alulong ng mga aso na animoy nag-uusap ang mga ito. Samantala, hindi magkamayaw si Mel ng paligiran siya ng mga asong gala sa pamumuno ni Brownie. Sinusugod siya ng mga ito, ngunit isa-isa nitong tinatadyakan ng mga aso. May mga kagat na rin siya, ngunit hindi pa rin ito iniinda ang mga sugat. Mga buwisit kayo. Nagtipon-tipon pa talaga kayo para sugurin ako, ha? Ikaw na aso, ha? Tumawag ka pa talaga ng mga kasamahan mo? Ayun siya! Pinapalibutan ng mga aso! Pambihira talaga ang alaga ni Ella. Wala pa siguro noon alam na niyang may ginagawang masama ang mag-asawang yan. Sana kung naniwala ako sa mga pahiwating niya noon, di sana buhay pa ang anak ko, Mang Esteban. Ngunit pinagalitan ko pa siya. Ang dapat na gawin sa ngayon ay mahuli ang si Mel. Tignan mo, galit na galit ang mga aso sa kanya. Siguro pati mga aso'y kinakain niya. Mga aswang sila, Mang Esteban. Tatakbo pa sana ang aswang na si Mela, ngunit kinagat siya ni Brownie sa puwet at hinila pabalik. Aray! Lintik kang aso ka! Wala kang ginawa kundi ang pakialaman ako. Dahil sa'yo, nagkandaleche-leche na ang lahat. Edwin, Ray, huwag niyong hayaang makatakas ang lalaking yan. Tumawag na ako kina Kapitan. Paparating na rin sila rito. Marami na silang pinatay na mga bata. Yun ang ginagamit nilang pansahog sa burger. Maging ang mga taga-baryo ay pinapakain nila ng mga karne ng kanilang mga biktima. Tapos, ang mga lamang loob ay silang kumakain. Itinulak pa ng aswang si Edwin dahilan na matumba ito sa lupa. Ngunit hinambalo siya ni Ray ng sanga ng kahoy dahilan na matamaan ito sa noo. Umalis ka, lalaki! Kung ayaw mong dukutin ko ang laman loob mo, ayaw mo akong tumakas! Hoy! Bumalik ka rito, Mel! Akala mo sigurin matatakasan mo ang kademonyohan niyo mag-asawa. Buong puso kayong tinanggap ng mga tao sa baryong ito. Ngunit kasamaan pa ang inyong isinukli. Huwag kang makialam, Danda, dahil wala akong atraso sa'yo. Pero sa akin meron, kaya magbabayad ka sa ginawa mo. Buhay ang kinuha mo. Buhay rin ninyo ang kapalit katulad sa asawa mong hayop. Nasaan si Nadia? Anong ginawa niyo sa kanya? Pinalasap ko sa kanya kung paano gilingin ang buhay. Tulad sa ginagawa ninyo sa mga bata. Nasaan ang asawa ko? Ah! Ayun, nakatulog na ng mahimbing. Sisiguraduhin kong susunod ka rin sa kanya. Dahil walang kapatawaran ang ginawa niyong ito sa mga inosenteng batang pinaslang ninyo. Galit na lumundag sa harapan ni Shirley ang aswang na lalaki dahil alam nitong may nangyaring masama na sa kanyang asawa. Nailaga ni Shirley ang pagsugod ng lalaking aswang. Malakas din itong hinambalos ni Mang Esteban sa likod gamit ang sanga ng kahoy, dahilan para mapasubsob ito sa lupa. Ngunit maliksi itong tumayo at hindi may pagkakaila na malakas ito kahit marami nang sumusugod sa kanya. Bagamat hindi ito makatakas basta-basta dahil sa mga asong nakabantay sa paligid. Ilang sandali muling sinugod nito si Shirley at nakalmot niya na matutulis na kuko sa braso ang babae. Ngunit nahataw rin siya nito ng patalim na pinatakan ng katas ng kalamansi. Kinakailangan kong makatakas dito. Mga walang hiya ang mga taong to. Napakatapang ng babae. Ang dami ko nang natamong sugat mula sa mga animal. Mamamatay ako kung ipagpapatuloy ko pa ang paglaban sa kanila. Harangan niyo siya, mga anak! Isa kang malaking duwag! Bakit ayaw mong harapin ang kasalanan mo? Babalik ako. Makikita nyo. Hindi ko hahayaan na maging payapa ang baryong ito sa ginawa nyo kay Nadia. Tandaan nyo yan. Lalo ka na, Shirley! Hindi na napigilan ni na Edwin at Ray ang aswang dahil malakas lang itinulak nito. Tinadyakan nito ang mga aso na humaharang sa kanya. Isa na roon si Brownie. Ngunit bago pa tumilapon ang aso ay naagat siya nito sa pisngi. Dahilan na bumao na matatalas na pangil sa laman nito.
Ayaw mo talaga akong tantanan, ha? Itong sa'yo! Bitawan mo ang aso ko! Papatayin ko lahat ng malapit sa'yo, Shirley! Alam ko na ang aso na lang na ito ang natitira sa buhay mo. Kaya't wala nang dahilan upang buhayin siya. Tutal, pareho kayong pakialamero. Bago pa nito may baon ng matatalim na kuko sa tiyan ni Brownie, ay tinamaan siya ng bato sa noo. Dahilan na mabitiwan nito ang aso. Dali-daling lumapit si Ray at Edwin sa kanya. Ngunit kumaripas ito ng takbo palayo. Sakit ng katawan ko. Literal na pinagtulungan nila ako, ha? Pero hindi ako magpapatalo. Babalikan ko sila hanggang sa mamatay sila sa takot. Nilapitan ni na Shirley si Brownie na nooy namimilipit sa sakit. May sugat itong natamo sa tagiliran, kaya't binuhat ito ni Mang Esteban. Sadyang malakas ang aswang na yon. Kailangan natin siyang paghadaan, lalo na't napatay natin ang asawa niya. Hindi ko sukat akalain ng mga aswang pala sila, dahil mabait at magaling sila makapaghalubilo sa mga tao. Ang pinapakita nilang kabaitan ang naging daan upang makapambiktima sila. Binibigyan nila ng candy ang mga bata upang sumama sa kanila. Oh, nariyan na pala sila, Kapitan. Mabuti na lang ho at napadaan kayo. Dahil kung hindi siguro, lapas lang na ako ng mga aswang na yun. Maraming salamat po sa tulong ninyo, Mang Esteban. Mabuti na lamang ginabi kami sa pag-uwi galing bayan. Sinundo pa kasi namin tong si Ray. Nawili na sa pagbabarkada. Ngayong alam niyang may gumagalang aswang, siguro naman pipirmi na siya sa bahay. Pagdating nila sa bahay ay kagad na ginamot ni Shirley ang sugat ng alagang aso. Kahit papano'y naibsan ang pagdadalamhati niya, dahil napatay na niya ang isang aswang na siyang pumaslang sa kanyang anak. Baka gusto mong doon na tumira sa bahay, Shirley. Sa gayon ay may makasama ka. Bukas ang aming tahanan para sa iyo. Alam kong babalik si Mel upang ipagiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa. Maraming salamat po, Mang Esteban. Sige ho, mag-e-empake lang po ako ng aking mga damit. Maging si Brownie isinama ni Shirley sa bahay ni Mang Esteban. Hindi makapaniwala ang asawa nitong si Aling Carmela nang ikwento ng dalawa nitong anak ang tungkol sa aswang na kanilang nakalaban. May bakanting silid pa naman dito, Iha. Mahirap nang balikan ka ng aswang na yon. Malayo pa naman ang mga kapitbahay ninyo. Isa pa, walang nakakasama si Carmela dito sa bahay kapag umalis sa mga bata. Maraming salamat ho, Mang Esteban. Maluhaluhang inilapag ni Shirley ang mga gamit sa bakanting kwarto. Hindi pa rin niya matanggap ang pagkawala ng anak at namimiss niya ito araw-araw. Kinabukasan, nagimbal ang mga taga-baryo ng malaman ng tungkol sa pagsara ng burger store na mag-asawa. Nalaman rin nila ang pagkamatay ni Nadia at natagpo ang mga bangkay ng mga bata sa sako. Halos masuko-suko ng malaman na ang kinakain nilang burger ay karne pala ng tao. Ilang araw na nagpahinga sa pagtitinda ng kalamansi juice si Shirley dahil inalagaan niya si Brownie hanggang sa manumbalik ang lakas nito. Napalingon si Shirley sa talahibana nang may marinig na mga kaluskos. Tumayo rin ang alaga nitong aso at pasinghot-singhot. Lintik na asong yan. Naaamoy na naman ako. Matalas talaga ang pang-amoy niya pagdating sa akin. Buhay pa pala siya. Muntik na matuklap ang pisngi ko sa kagat ng walang yang asong yun. Sa bahay ka ni Tanda nakatira ngayon, ha? Mapapabilis na ang paglusob ko sa kanila. Sinong nandyan? Nahalata ako ng babaeng yun. Makaalis na nga rito. Oh, Shirley, bakit tumatahol na naman tong si Brownie? Hindi na naman siya mapakali, ah. May tao kasi akong napansin na nagtatago sa talahiban. Biglang tumakbo eh. Baka bumalik na ang aswang na yon. Hindi bale, may mga ginawa na akong pangontra laban sa kanya. Maging ang mga kababaryo natin ay pinagsabihan ko na maging alisto. Hindi tayo matatahimik hanggat buhay ang Mel na yon. Ang dami na niyang pinatay sa baryo, maging sa bayan. Kahit na tinutugis na siya ng mga tao, hindi pa rin nagpapaawat. Wala silang kadala-dala. Magkalaman lamang ang kanilang mga sikmura. May mga pinagawa kong tansong patalim sa kapitbahay kanina. Mang Esteban, mainam itong panlaban sa aswang kesa sa pangkaraniwang patalim.
may pinatulis na kawan at kris akong sandata rito. Minana ko pa sa aking ama. Kakaibang patalim nga po yan, Mang Esteban. Ilang araw ang lumipas na hindi nagpakita si Mel sa kanila. Bumalik din sa pagtitinda ng kalamansidyo si Shirley sa terminal kasama ang alaga niyang asong si Brownie. Ngunit paika-ika nito kung maglakad dahil sa pilay nito sa paa. Ginabi sila sa pag-uwi dahil hapon na maubos ang kanilang paninda. Sa tuwing napapadaan sila sa saradong burger store, ay naiisip ni Shirley ang paghihirap ng kanyang anak sa kamay ng mag-asawang aswanga. Sobrang miss na kita, anak. Patawarin mo ko kung hindi man kita na ipagtanggol sa kanila. Mahal na mahal kita, Ella. Saglit na napahinto si Shirley sa paglalakad nang may marinig na kaluskos malapit sa kanilang kinaroroonan. Palingon-lingon din ang aso na animoy nakikiramdam sa paligid. Nang bigla itong kumahol na animoy dinidepensahan ng amo. Magkasama pa rin pala kayo ng asong yan, ha? Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na palalampasin na patayin kayong dalawa kapalit ng buhay ng asawa ko. May gana ka pang gumante sa kabila ng sinapit ng mga bata sa iyong mga demonyo kayo? Alam kong malakas ka, ngunit hindi ako papayag na marami ka pang mabibiktimang inosenteng bata. Dapat nga pasalamatan mo ko dahil wala ka ng sakit sa ulo, di ba? Nakakainis ang mga boses ng mga bata at kakulitan nila. Kaya wala akong pinagsisisihan na pinatay ko sila. Nararapat lang yan sa kanila. Wala silang pinagkaiba sa mga batang nanunukso sa akin noong kabataan ko dahil sa kalagayan ng aking ina. Kaya pinangako ko na papatayin ko sino man ang makukulit na bata na makikilala ko. Maliban sa aswang ka, baliw ka pa. Hindi naman lahat ng batang nakikilala mong nanunukso sa'yo ah. Sinusunod ko lang ang utos ni Inang. Mas mabuti pang unahin ko sila kaysa masaktan nila ako. Madalas nila akong pinagtatawanan at nilalait dahil anak raw ako ng aswang. Pwes, lahat sila natahimik nang patayin ko sila. Mabait na bata ang anak ko. Bakit pati siya pinatay mo? Nabubwisit kasi ako sa boses niya. Bago pa man nahablot ng aswang si Shirley, sinugod na siya ni Brownie at kinagat sa braso. Dahilan na matumba ito sa lupa at makuha ng babaeng tansong patalim nito sa baga. Muli niya itong pinatakan ng katas ng kalamansi upang masaktan ng aswang kapag nasugatan niya ito. Tarantado kang aso ka! Ang kunat ng buhay mo! Etong sayo! Aray! Wala kang pakundangan pumatay, kaya dapat sayo patahimikin na rin! Si Ella ang nagbibigay ng pag-asa sa buhay ko upang magpatuloy pa. Ngunit anong ginawa ninyo? Pinatay niyo sila! Hayop! Bitawan niyo ako! Tumayo ang aswang, kaya't nabuwal sa lupa sina Shirley at Brownie. Nilapitan nito ang babae upang dukutin ang laman loob nito. Ngunit matuling tumakbo si Brownie at galit na sinakmal ang kamay ng aswang. Dahilan na pumalahon na naman itong muli. Naputol pa ang isang daliri nito sa kamay at tumulo ang malapot na dugo. Brownie, lumayo ka sa kanya! Hindi mo na masasaktan ang alaga ko! Hindi ako makahinga. Tanggalin mo yung alambre sa leg ko. Pinaghandaan ko ang muli nating paghaharap. Hindi ako papayag na makatatakas ka pang animal ka! Sakit ng leg ko. Brownie, kunin mo ang tansong patalim. Ibigay mo sa akin! Tila batang sumunod sa utos ang alagang aso at kinagat ang patalim sa lupa at ibinigay kay Shirley. Sinaksak niya ang aswang sa tagiliran, ngunit siniko siya nito dahilan na mabitiwan niya ang kalabang aswang. Tarantado kang babae ka. Sakit na leg ko. Mukhang malalim ang sugat ko. Halika Brownie, habulin natin siya. Tatakas na naman ang balasubas na yan. Kailangan ko lumayo rito. Sakit ng katawan ko sa babae at asong yun. Nagtulungan pa talaga sila. Gigil na gigil siyang patayin ako. Hoy, bumalik ka dito, duwag! Puro ka lang takbo. Ayaw mong harapin ang atraso mo sa amin! Buisit kang babae ka. Hindi ako duwag. Gusto mo talagang tagtarin ko yan dila mo, ha? Mas masahol ka pa sa asawa mo kung tumakbo. Tama nga ang sinabi niya noon, ha?
Takusa ka! Anong takusa? Takot sa asawa. Kaya siguro magpahanggang ngayon, takbo ka pa rin ng takbo. Hindi ako takot sa asawa. Mahal ko lang siya kaya't sinusunod ko lahat ng utos niya. Tumigil sa pagtakbo ang aswang at muling hinarap si Shirley. Nanggagalait ito sa galit sa tuwing sinasambit ng babae ang salitang takusa dahil ayaw nitong marinig yun. Sinugod nito si Shirley, ngunit mabilis itong nakailag at ibinaon ng tansong patalim sa likod nito. Aray! Sakit ng likod ko! Pagbubuling ko kayo ng aso mo, mahuli lang kitang babae ka! Aray ka! Umalis ka dyan, asong galisin! Ipagpatuloy mo lang yung pagkagat mo sa kanya, Brownie. Mukhang hindi tinatalaban ng rabies eh. Dahil sa kanilang ingay, narinig sila ng mga taong dumaraan. Kasama na roon si Mang Esteban. Muli na namang tatakbo ang aswang, ngunit kinagat siya ni Brownie sa binti, dahilan na matumba ito sa talahiban. Shirley, ikaw ba yan? Opo, Mang Esteban! Sumusugod na namang muli ang aswang! Mga kasama, nandito na naman si Mel. Magtulungan tayong hulihin siya. Bitawan mo ko, aso! Lindik, may mga tao na naman. Bruha talaga ang Shirley na to. Nagtawag pa ng mga kasamahan. Buong lakas na tinadyakan ng aswang si Brownie, kaya't nabitiwan ng aso ang binti nito. Paika-ika siyang tumakbo nang makitang hinahabol siya ng mga kalalakihan. Umakyat siya ng puno at doon nagtago. Ang bilis niyang tumakas Nasugatan ko siya. Sigurado kung hindi pa nakakalayo yun. Tsaka marami siyang sugat sa katawan. Ano itong likidong tumutulo sa aking ulo? Nako, dugo! Nasa taas siya ng puno, Mang Esteban. Naririnig ko rin na humahangos siya. Mamaya na ako aalis dito. Kapag nakalayo na sila. Ang sakit na sugat ko. Sa susunod, hindi ko na palalampasin ang babaeng yun. Didilitan ko na siya ng leg. Nawalan siya ng balanse sa itaas ng puno, kaya dumausdos siya pababa. Dahilan na bumagsak siya sa talahiban habang nakaabang sa kanya mga kalalakihan. Maawa kayo sa akin. Huwag niyo akong patayin. Nagbabagong buhay na ako sa gubat. Pero ang walang hiyang babae niya lang sumugod sa akin. Bakit ka ba nandito? Napadaan lang ako para maghanap ng pagkain. Pero yung babae niya at ang alaga niyang aso ang siyang nag-aamok. Naghahanap ng away. Napakasinungaling mo. Ikaw nga ang sumugod sa amin at gusto mo pa akong patayin. Wala ka nang kawala ngayong demonyo ka. Tsaka anong pagkain ang hinahanap mo? Gayong nandun ka na nga sa gubat pero pumunta ka pa dito sa baryo. Huwag mong bilugin ang mga ulo namin dahil naghahanap ka na naman ng bibiktimahin. Sige na mga kasama, hulihin niyo na siya. Bitiwan niyo ako, mga animal! Ganun na lamang ang pagpupumiglas nito mula sa mga kalalakihan. Tinadyakan nito ang dalawang lalaki na umahawak sa kanya at akmang sasakmalin si Mang Esteban. Ngunit tumalon si Brownie at kinagat ang leg nito ng paulit-ulit. Aray! Kahit kailan, siraulo kang aso ka! Kayo lang amo mo! Sige Brownie, lapain mo siya! Kagaya ng pagpapahirap niya kay Ella! Maaasahan talaga ang alaga mong asong yan. Hindi nagkamali si Ella sa pagkupkup kay Brownie. Hindi to tumigil hanggat hindi niya nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Ella, Mang Esteban. Nagpagulong-gulong sila sa talahiban, ngunit mahigpit ang pagkagat ni Brownie sa aswang dahilan na mamilipit ito sa sakit. Muli itong umalulung at mabangis ng inatgat ang pisngi ng aswang at tumatalsik pa ang malapot na dugo nito. Bitawan mo ko, ano ba, aray? Aray! Ang sakit ng pisngi ko, Huwag mo siyang pakawalan hanggat hindi siya nalalagutan ng hininga, Brownie. Sila ang dahilan kung bakit hindi na natin nakakasama ngayon si Ella. Isisisi mo pa sa akin ang kapabayaan mo bilang isang ina. Ikaw ang may pagkukulang sa anak mo dahil hindi mo naibigay ang mga bagay na gusto niya. Kaya yun ang pinain mo sa kanya upang patayin siya at sa ibang mga bata. Wala pa rin kayong karapatan na patayin ang anak ko!
Nanginginig ang katawan ni Shirley na nilapitan ng aswang habang inangat-ngat ng aso ang mukha nito. Lumuhod ito sa tabi ng aswang at walang awang pinagsasasaksak ito gamit ang tansong patalim. Walang iya ka! Ito ang nababagay sa demonyong katulad mo! Hindi ko man maibabalik ang buhay ng anak ko sa pamamagitan ng pagpatay sa'yo. Pero sisiguraduhin kong hindi ka na mabubuhay pa! Walang iya ka! Demonyo ka! Mga buisit kayo. Ikaw, babae, magsama kayo sa impyerno ng mga taong yan. Mamatay ka na nga! Ang dami mo pang sinasabi! Ikaw ang pupunta sa impyerno dahil doon ka na nararapat! Tumahimik ka, tanda! Anak, nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay mo. Sana matahimik ka na, Ella. Naghukay ng lupa si Mang Esteban upang doon ilibing ang bangkay ng aswang. Sumapit ang umaga, ngunit tila tulala pa rin si Shirley habang tinatanaw kung saan inilibing ang aswang. Siguro'y matatahimik na ang baryo dahil sa pagkamatay niya. Mahirap magtiwala sa taong hindi natin lubos na nakikilala. Bata lang si Ella, Mang Esteban. Biktima siya ng mapanlinlang na kampo ng demonyo. Ngunit sa pamamagitan ni Brownie ay nalaman natin kung sino ang pumatay sa anak ko at sa ibang mga bata. Tayo na. Kailangan mo na magpahinga. Sigurado kong gutom na rin si Brownie. Mapaklang ngumiti si Shirley sa tugon ng matanda. Hinimas-himas niya ang ulo ng alaga niyang aso dahil hindi siya iniwan nito at matapang na hinarap ang kalabang aswang. Alam mo, Brownie, bilib ako sa katapangan mo. Ipinakita mo sa akin kung gaano mo kamahal ang anak ko. Kaya pinapangako ko sa iyo na aalagaan kita. Ibang klaseng aso yung alaga mo. Ang lakas na makipaglaban at walang inuurungan. Pilay at marami ng sugat ngunit parang hindi nasasaktan. Oo nga po. Dinaig pa ang mga pulis sa paghahanap ng ebidensya kung sino ang pumapatay sa baryo. Hay nako, huwag na tayong umasa sa mga kapulisan. Hindi ko man nilalahat. Ngunit karamihan ay nagpapalaki lamang ng tiyan. Kung wala kang pera, hindi sila kikilos upang tulungan ang mga katulad natin mga dukha. Matagal ng problema yan sa gobyernong to. Hindi umuusad ang kaso kapag walang lagay sa kanila. Ang importante, wala na pong mga aswang na pumapatay sa mga bata. Si Brownie lang pala ang katapat nila. Ipagpatuloy mo lamang ang iyong buhay, Shirley. Alam kong sa pagkakataong ito, ipinagmamalaki ka ni Ella. Sapagkat meron siyang ina na kayang ipaglaban siya at hindi sumuko na bigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Pinalaki mo siyang mabait na bata. Hindi ko man lang naiburol ng maayos ang bangkay niya. Dahil ipinakain ng mga aswang ang laman niya sa mga taong walang kamalay-malay. Ang saklap ng pagkamatay ng anak ko, Mang Esteban. Ang bigat sa dibdib at hindi ko pa talaga matanggap hanggang ngayon. Humihikbi si Shirley habang inilalabas ang sama ng loob sa matanda. Umuwi sila ng bahay upang magpahinga. Simula nang mamatay ang mag-asawang aswang na dayo sa kanilang lugar, ay naging tahimik na ang baryo. Ngunit tila hinalukay ang mga sikmura ng mga tao nang malaman na ang burger na kanilang tinangkilik ay laman pala ng tao. Habang nagwawalis ng bakurana, nagtaka si Shirley kung anong pinagkakaguluhan ng mga aso. Nilapitan niya ito sa takot ng mga gamit na naman yun ng mga natagpuang bangkay. Ano na naman ba ang pinag-aagawa ng mga asong yon? Hay! Kaninong bungo yan, Brownie? At saan nyo nakuha? Shirley! Ano nangyayari dyan? Mang Esteban, tignan ninyo. May bungo na namang dalang mga aso. Bungo ng tao. Baka may gumagala na namang aswang sa baryo natin. Nako, baka nahukay lang ang bangkay na inilibing sa gubat. Kinakabahan ho kasi ako. Baka may napagawin na namang aswang sa baryo. O siya, dumito ka na muna at pupuntahan ko. Pagdating ni Mang Esteban sa gubat, ay nakumpirma niya na bungo yun ang aswang na inilibing nila. Hinukay ng mga hayop at pinag-aagawan ng mga asong gala ang parte ng katawan nito. Kaya't tinipon niya ang mga sanga at tuyong dahon
upang sunugin ang mga buto at naagnas na laman upang hindi bumaho. Pambihirang mga asong gala. Malalim na nga ang hukay, nakuha pa nila ang mga buto. Mang Esteban? Bungo nga ba yan ni Mel? Ay, oo. Oh, bakit sumunod ka pa rito? Sana nagpahinga ka na lamang sa bahay. Hindi po kasi ako mapakali. Kahit papaano kampante na ako na wala ng aswang na gumagala rito. Natroma na rin po kasi ako dahil sa pangyayari. Sinigaan ko na. Medyo nangangamoy na Maging ang ibang mga kababaryo na bahala sa mga kalansay na bitbit na mga aso. Tila nabunutan sila ng tinik sa dibdib nang makumpirma na walang bagong biktima ng aswang na gumagala sa baryo, kundi mga butong nahukay na mga hayop. Lumipas sa mga araw, nanumbalik ang sigla ng baryo at naging panatag muli ang mga taong naninirahan doon. Sinira ng mga tao ang burger store bilang alaala ng karumal-dumal na sinapit ng mga kabataang biktima ng mga aswang. Hindi na rin sila kumakain ng karne, maliban sa isda at gulay, sa takot na maaaring laman ng tao ang kanilang kinakain. Bumangon si Shirley mula sa pagluluksa sa pagkamatay ng anak. Unti-unti na rin niyang naisakatuparan ng pangarap ni Ella na magkaroon ng sariling negosyo sa tulong ni Mang Esteban. Nagpatayo si Shirley ng maliit na tindahan ng kalamansi juice sa terminal. Naroon din na madalas na nagbabantay si Brownie na sadyang marunong mangilatis ng mga taong napapadaan kung normal na tao o aswang ang nasa paligid. Wakas,